Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Mapapanood rin po tayo sa Informador, Facebook at Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador Meta page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, dito po sa aking mga social media platforms na ito, medyo mahaba-haba ang talakayan natin dito kasi mga 3 topics dinidiscuss ko dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, ang bilis mo naman, hindi ka na namin inabutan. Dito, aabutan nyo ako kasi mahaba-haba ang topics ko dito. Okay? Pag-usapan natin to. Mga kabunyog, nag-post si Kitty Duterte, itong anak ni Digong Duterte kay Hanilet Abansinya. Nag-post ng mga pictures. Wow. Nakapurma si ano. Maluho talaga ang ano nito, lifestyle nito ni Kitty Duterte. Veronica, di ba? Veronica Kitty Duterte. Yan yung anak ni Duterte kay Hanilet. Ibang klase din ito eh. Ito, ano ito? Kung sila Sara, kung sila Pulong, kung sila Baste, may mga pagkunwa-kunwari pa na mahirap ang buhay, kumakain sa karinderya. Itong si Kitty Duterte, hindi. Ang lifestyle nito, ang buhay nito, nipo baby na nipo baby to eh. Oh. Pagkagaling niya sa pagbisita sa kanyang ama, ayun, may post siya oh. May post itong si Kitty Duterte, Barcelona, Spain. December 31. 12/31/2025. Yan yung post niya, no? Veronica Duterte, Barcelona, Spain, 12/31/25. Mga kabunyog. Ibig sabihin, nag-celebrate siya ng kanyang Pasko, ng kanyang ang New Year niya, sinelebrate ni Kitty Duterte sa Barcelona, Spain. Tindi, ano? Paikot-ikot to sa Europa. Sa totoo lang, yung pabalik-balik lang ng Europa, ng Europe, ng dahig, ay grabe. Grabing gastos dyan. Ako mga kabunyog, 4 na beses na akong nakapunta ng Europe. Hindi naman sa pagano. Pero, hindi taon-taon. Ang una kong punta dyan, 2012. Sumunod na punta ko, parang 2018 na ba yun? Sumunod ay 2023. Nasundan lang uli nitong September. September, October. Kasi magastos, mahal. Pero sila, itong mga Duterte, linggo-linggo. Ngayong linggo si Kitty, sunod na linggo si Pulong, sunod na linggo si Baste, sunod na linggo si Sara. Sumunod na naman na buwan, ikot na naman sila. Grabe, kung pumupunta sila ng Europe, the Netherlands, kasama yung mga apo, kasama yung mga apo ni Duterte, kasama yung mga yung mga anak ni Pulong. Tapos yung mga anak ni Pulong may asawa at mga anak na rin. Grabe. Kaya ewan ko paano napapaniwala ang mga Pilipino na mahirap ang mga Duterte, kumakain sa karinderya, sira-sira na yung swilas ng sapatos ni Digong, tapos yung bahay hindi na maipaayos. Drama niyan. Wag nyo nga. Ewan ko bakit nabubudol ang mga Pilipino sa ganyan. Yung kada linggo may Duterteng pumupunta doon sa dahig. Hindi lang isa yan, marami yan. At ilang buwan na yan na ginagawa nila yung ganyan. Itong si Kitty Duterte halos kada buwan nandun. Magkano yan? Gastos niyan. At saka, ito na nga, yun, nag-post siya. Siya ang nag-post sa kanyang Facebook o kaya sa Instagram niya ba yan. Pinost niya. Talagang ang damit niya, yung to ibang klase din to eh. Ang lifestyle nito ni Kitty Duterte, maluho talaga. At aside sa luho, makikita nyo, grabe na rin yung retoke, pagpapaano ng kanyang mukha. Ibang-iba, di ba? Kung titingnan nyo yung yung dati niyang dati niyang korte ng mukha, ibang-iba na ngayon. Yung ilong, Di ba siya rin nga ang nagkwento? Alam ko siya ang nagkwento noon
nung ano, in-interview yan nung paglabas niya pagbisita kay Duterte. In-interview ng mga DDS. Ang tanong daw sa kanya ng ano, ah, magtira ka naman, sabi yata ni Digong sa kanya eh. Magtira ka naman ng ano sa ano mo na yung kamukha pa kita. Kasi habang yatang tumatagal, palayo ng palayo sa kamukhang Duterte. Ha? Oh, talagang ano, ano talaga, ha? Yung 'di ba yung mga Koreano, yung mga South Koreans mahilig sa ganyan. Mahilig sa ganyan ang mga South Koreans. Pinapaano ang ilong, yung ano, basta kung ano-anong mga retoke sa mukha. Mga South Koreans ganyan. Itong si ano, si Kitty Duterte parang gano'n din ano, ha? Parang gano'n din. Makita niyo yung pictures niya nung ano, nung hindi pa na nagpapaano siguro 'yan, nose lift ang tawag ba niyan? Pasensya na, hindi ako masyado oh, ibang-iba. Kaya nga daw biniro nga data daw ni Digong, ha? Nung makita yung kanyang anak na si Kitty Duterte na ibang-iba na ang mukha, sabi yata ng ama niya, ni Digong, "Magtira ka naman ng ano, nung ano, kamukha pa kita." Ang layo, napansin yata ni Duterte ang layo na sa kanya, eh. Hmm. Anyway, 'yan yung si ano, si Kitty Duterte, ah. Tsaka ano 'yan, talagang ang mga 'di ba, yung mga kumakalat na mga pictures niyan sa mga videos niyan sa social media, yung ano, nakikipag-inuman, mga parties, oh, 'yan. Mahilig sa parties 'yan si ano, si Kitty Duterte. Yung mga ano, mga mga bagong damit, mga bagong ano 'yun, basta ano 'to, sa mga anak ni Duterte, ito yung hindi nagtatago ng kaniyang pagiging ano, maluho, hmm. Yung ano, parang nipong baby. Talagang ano ito, at 'yan, ano lang, New Year 'yan sa Barcelona, pinakita siya rin naman nag-post niyan, yang picture na 'yan, hmm. Kaya nga naisipan kong, ipakita nga natin ito sa mga viewers natin. Ayan oh, oh, kita niyo oh, Barcelona, Spain, 12/31/25. Oh, ibig sabihin nitong New Year ito, hmm. Ang boyfriend yata nito yung apo ni ano, eh, ni Chavit Singson, 'di ba? Oh, may biro nga si Chavit, eh, sinabihan yung apo niya, "Huwag mong lulukuhin yung anak ni ano, ni Duterte." Ha? Kaya din siguro grabe yung pagka-ano ni Chavit ano, ah, sa mga Duterte, hmm. Pero yung unang boyfriend niyan 'di ba yung basketball player, sino ba yun? Hindi ko kilala yun, yung player yata yun, ano yun, anong team ba yun? O yun, pero wala na sila kasi ang alam natin, ang boyfriend nito ngayon yung apo ni Chavit. Naging ano tayo, tsismis, ha. Pero hindi, naano lang natin, oobserbahan lang natin matindi ang luho at retoke nito ni Kitty Duterte. Siya na rin ang nagkukuwento niyan, 'di ba? Siya na rin nagkukuwento niyan, nakita ko yung isang video niyan, nagbiro siya, eh. Tinanong daw siya, sinabihan daw siya ng kanyang ama o ni Digong na, "Magtira ka naman ng ano na kamukha pa kita." Unti-unti yata napapansin ni Duterte hindi niya nagiging kamukha na, eh. Pero nung ano pa 'yan, yung normal pa na picture niyan, kamukha talaga ni Duterte. Hmm. Anyway, may plano daw 'yang pumasok sa pulitika, eh, ewan ko. Ewan ko, pero, ah, ginugroom 'yan ng mga ano, eh, ng mga DDS na ano, eh, pumasok sa pulitika, hmm. Kaya lang ngayon yung mother niya si Hanilet Abansinya hindi na nakakapasok dun sa kulungan ni Duterte. Mukhang pinagbawalan na ng ICC, 'di ba? Wala na kayong makikitang ano nun, dati ano yun, nung mga nagsisimula si Duterte sa kulungan, yung mga unang buwan na pagkakakulong ni Duterte, si Hanilet Abansinya ang madalas dun. Ngayon wala na 'no? Ang huli nating narinig sa kanya kay Hanilet Abansinya, pinagbawalan na ng ano, magdalaw kasi maraming violations daw. Ha? Maraming violations. Nag-away yata sa kasi ano, eh, Kaufman, ha? Anyway, o dito tayo mga kabunyog, sibakan sa gabinete ni PBBM.
lumalabas ang balita na magkakaroon ng malakihang revamp sa gabinete ni PBBM ngayong mga linggong ito. Itong mga susunod na araw. Kakaroon naman ng sibakan. Ilan sa mga malalaking mga miyembro ng gabinete, mga matagal ng miyembro ng gabinete, ang di umano'y sisibakin. Iba-ibang rason. Ang mga lumalabas na pangalan, si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. O yan. Na lumalabas ang pangalan niya na posibleng masibak. Bakit? Hindi dahil sa anomalya, kundi yung incompetence. Kasi ang Pilipinas ngayon, bagsak sa tourism. Mas marami pa ang tourist arrivals ng Vietnam, ng Cambodia, ng Thailand, ng Malaysia, Indonesia. Ang Pilipinas sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, ano yun? Ang layo, nasa baba na. Talo pa tayo ng Cambodia sa Vietnam. Kaya medyo lumalakas ang panawagan na sibakin na itong si Cristina Frasco. Kaya lang siyempre, ang consideration ni PBBM dyan, ni Marcos, yung Garcia, saka Frasco. Alam naman natin ang Cebu. Kahit natalo na si Gwen Garcia sa pagka-gobernador, malakas pa rin ang makinarya ng Garcia sa Cebu. At yung asawa nito ni Cristina Frasco ay si Duke Frasco, yung congressman ng isang distrito dyan. Political dynasty rin yan. Yung liluan kanila yan, itong si Duke Frasco. Kaya lang, kalaban na kasi ito nila Martin Romualdez itong mga Garcia at Frasco Saka marami ng kontrobersya itong si Frasco, si Cristina. Naalala nyo yung controversial na panawagan ng slogan ng Department of Tourism? Napakasimple tapos ang mahal ng bayad. Ang isa pang kontrobersya diyan yung ginawa nila Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Ang laki ng budget tapos yung palang mga pictures na yon ni kinopya lang sa ibang mga sa ibang sources. Yun, napahiya doon. Kaya nga nasibak si Paul Soriano 'di ba? Wala na ngayon. Kahit ninong si Marcos doon sa kasal. Ngayon, ang bago na naman na issue dito kay Cristina Frasco, may mga may promotion na may kinuhang mga magagaling na mga photographers. Nagpicture sila, photoshoot sila ng iba't ibang mga magagandang tourist destinations ng iba't ibang regions, probinsya, syudad sa Pilipinas. Tapos, yung isang magazine, ang nakalagay dun sa naka-feature doon si Cristina Frasco, kaya nagre-react yung mga photographers, ang dami naming kinuhang pictures, ang magigilang pala, ang ipopromote lang pala ng Department of Tourism si Cristina Frasco. Ano ba yan? Ang paliwanag naman ni Cristina Frasco, hindi naman yun. Private naman tong magazine na to, hindi naman to bayad. Anyway, yan yung issue dyan kay Cristina Frasco. Kaya sa mga balibalita ngayon na sisibakin, isa na ito, sigurado na ito di umano si Cristina Frasco. Pero ang pinakasigurado talaga, masiguradong sisibakin, itong si Department of Health Secretary Herbosa. Ito matindi to. Corruption ang issue dito. Corruption. Yung Alliance of Health Workers, nirereklamo ito kasi may radio program siya. Yung isa pa na sino ba yun? Marasigan ba yun? Mayroon silang radio program, 98 million ang budget. Ay, ang tindi. Ang tindi, 98 million. Kaya nirereklamo sila ng Alliance of Health Workers. Grabe ang pagtitipid sa kanila ng mga health workers. Tapos ito, ang budget sa radio program, 98 million pesos. Wow. Kaya, saka marami pa itong mga issue itong kay itong si Herbosa. Kaya sa nakikita ngayon, napipintong sibakan, isa ito na pangunahin, nangunguna itong si Herbosa. Pumapangalawa itong si Cristina Frasco. O yan. Kaya ito manong sibakan na ito, itong dalawa ang nababanggit. May iba pa pero ang sigurado itong dalawa. Anyway, tama lang naman yan. Kailangan talaga ni PBBM
mag-ano siya, sibakin niya na yung mga nakikita niyang dapat sibakin. Kasi kailangan yung mga non-performing, yung mga underperforming na mga gabinete niya, palitan niya na kasi kailangan niya ng magpakita ng accomplishments ang administrasyon. Ilang taon na lang siya. Bilang na lang halos ilang ano na lang 'yan. Eh kung ang kanyang mga gabinete ay naging ano, non-performing or underperforming o kaya malperforming, ay problema niya talaga 'yan. Kaya ano 'to, tama lang itong panawagan na masibak na itong dalawang ito at ang iba pang puwede na diyan. Actually dapat niyang sibakin diyan si Recto, eh, executive secretary mismo, hmm. Grabe ang atraso niya ni Recto sa ano, sa mamamayang Pilipino noong pang panahon yung Mr. Vatman yan, eh. Siya yung ama ng VAT, Value Added Tax. Tapos yung sa PhilHealth, yung trinансfer yung 60 billion, oh, na dineklara ng Supreme Court na unconstitutional, illegal. Oh, siya rin yun. Siya rin ang promotor nun. Siya ang finance secretary nun. Ah, at saka itong mga 2025 budget, ay, siya yan. Siya yan. Kaya ano yan, si Mr. Vilma Santos, si Ralph Recto. Dapat kasama na sana yan sa sisibakin. Eh. Kaya lang, malapit masyado yan sa presidente. Malakas masyado yan. Hmm? Si Ralph Recto. Anyway, ito mga kabunyog mga kababayan, hinanakit ni Cabral, hmm? Yung abogada ng yumaong si ah, Catalina, Cathy Cabral, si Attorney May de Venagracia, in-interview ni Karen Davila, mga kabunyog, in-interview ni Karen Davila. Mahaba-haba yung interview. Marami siyang isiniwalat, maraming nalaman ng publiko. Pero ang isa doon sa nalaman ng publiko, grabe pala yung hinanakit ng yumaong si Cabral, no? Grabe palang hinanakit. Hinanakit saan? Marami. Hinanakit sa gobyerno, hinanakit sa DPWH, hinanakit sa kanyang dating boss na dating sekretary, si Manuel Bunuan. O yun, puno daw ito ng hinanakit eh. Masama talaga yung loob, kaya grabe yung depression. Kaya siguro ayon kay Attorney May de Venagracia, malamang itong mga anong ito, hinanakit na ito. Ito yung nakapagpabigat ng kanyang damdamin na umabot sa punto ng kanyang naging desisyon. Eh? Alam naman natin na halos ano yan eh, ang lahat ng mga points tumuturo, mga ebidensya na ano, ah, kinitil niya ang sariling buhay. Ayon yan kay Secretary of Interior and Local Governments Jun Vic Rimulya. Kahit ang pamilya, halos tanggap na rin yung ganun eh. Tanggap na rin yung ganun. Kasi ano na pala yan eh. Ilang beses nang nagtangkang tapusin ang kanyang buhay. Gamit ang kutsilyo, napigilan lang ng kanyang anak. Tumalon sa hagdan, nasugatan. Nadala nga daw sa ospital eh. Pero ang nakakomplicate talaga, ang masyadong nakapabigat daw sa damdamin ni dating nang yumaong si Yuse Cabral ay yung mga hinanakit. Ang mga hinanakit niya pala, ang unang hinanakit niya, siya ay career official, career professional siya. Galing siya sa rank and file, tumaas, umangat hanggang sa maging USEC. 40 years na siya. Ngayon bilang nasa USEC ng planning, Undersecretary for Planning, sa kanya pinapadala yung mga projects ng mga kongresista, mga senador, pati yung gustong ilagay sa plano ng DPWH ng kanyang mga superiors, yung mga nakakataas sa kanya na mga officials. Siyempre ang nakakataas sa kanya, secretary, pati siguro presidente, pati mga senador, kongresista, ang daming inaano sa kanya, pinapagawa, linalagay niya naman dun sa plano. Kung anong planong sinabi, linalagay niya. Kasi USEC siya for planning. So ngayon, ang sinasabi daw na hinanakit nito ni Cabral, bakit yung mga nasa taas, yung mga boss, yung mga sa kanya, nakakataas sa kanya, bakit nalilibre?
parang siya lang ang maiipit. Oh, parang napakaano naman 'yan, sumunod lang naman siya sa mga instructions. 'Yun daw ang isang hinanakit. Makakalibre yung mga ano, hindi magiging accountable yung mga matataas na official sa kanya, yung mga hindi lang mga nasa DPWH, congressman, senador, yan naman daw yung nagpagawa sa kanya nun. Ano naman daw magagawa niya? Ang pangalawang hinanakit, ang tagal niya na umano sa DPWH, 40 years. Tapos sinibak lang siya ng ganun-ganun lang. Summary pala yung dismissal sa kanya, hindi na dumaan sa mga proseso-proseso. Nung nagpalit ng secretary ng DPWH, ito ng si Vince Dizon, ayun kaagad, parang ano, pinaalis kaagad siya sa DPWH. Wala na daw proseso. Kaya medyo masakit daw ang loob ni Cabral. Hindi pala siya nag-resign na yung voluntary, maluwag sa loob. Hindi. Ano talaga, parang pinilit. Summary, summary dismissal. Kaya masama daw ang loob. Sabi ni Atty. May de Benagracia. At ang pinakahuling masama yung loob niya, nung nag-appear na sa Senado, itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dinadawit na nga siya, nakikita niya siyempre sa TV, yung kanyang boss, ang dati niyang boss, Secretary Manuel Bunuan, iniwan na siya, tumakas na papunta sa Amerika. Masyado daw mabigat yon dito kay Cabral. Parang siya na yung naiwan. Ayaw niya naman daw mag-abroad. Ayaw niya naman daw mag-abroad, ayaw niya ning tumakas. Pero masakit daw masyado sa damdamin ni Cabral na yung kanyang dating boss ay iniwan siya, nandun na sa Amerika, si Manuel Bunuan. Na siya na yung nadawit na siya sa mga sinasabi ni Bernardo, kaya medyo mabigat na daw yung pasanin ni Cabral. Yun ayon yan kay Atty. May de Benagracia, yung abogada ni Cabral, nitong yumaong si Cabral. Kinikwento na ito ngayon ni Atty. May de Benagracia kasi pinayagan na siya ng pamilya. Kaya kumbaga, yung interview ni Karen Davila, maraming nililinaw. Oh, yan yung ano. Anyway, based diyan sa kwento na yan ni Atty. May de Benagracia, yun ang mga posibleng nagtulak, yung mga hinanakit na yan nito ni Cabral, kaya siya umabot sa yung sabi ng ang mga awtoridad, nagpakamatay. Pero sa totoo lang, dapat din kasi sa part ng yumaong si Cabral, nung may pinapagawa sa kanya, 'pag alam niyang mali, huwag niyang gagawin. Alangan namang lahat ng pinagawa sa kanya lawful. Ay 'di ba? Lawful orders. Ibig sabihin, yung ano, yung ayon sa batas na mga orders. 'Pag sa tingin mo unlawful na 'tong pinapagawa sa iyo, huwag mo nang gagawin. Oh, 'di ba? Mahirap kasi kahit unlawful, alam niya naman, saka imposible namang lahat ng ginawa niya sa 40 years na 'yan, ha? Ano, kasi ang sinasabi ng abogada si Atty. May de Benagracia, walang krimeng nagawa si Cabral. At hindi niya daw alam na mayroong mga kickbacks na 'yan. Hindi daw niya alam. Wow naman. Ay, yun lang. Wala namang maniniwalang walang alam. Anyway, panoorin niyo na lang mga kabunyog, mga kawayan, yung interview diyan kay Atty. May de Benagracia. O mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.